Alam niyo ba that 7 out of 10 Filipinos struggle to save money because they have poor financial habits? Pero good news, hindi kailangan maging part ka ng statistics. Kung gusto mo malaman on how you can achieve financial peace and financial freedom, this episode is for you. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Today, pag-uusapan po natin ang mga very practical, budget-friendly, hacks, practical tips kung paano natin masasecure ang ating financial future. Okay, kung kayo ay interesado na magkaroon ng financial peace, ay nako, ito na yung episode mo. Number 1, let's talk about the power of budgeting. Ako naintindihan ko to na ang unang step ng financial peace ay pagkakaroon ng kaalaman kung malaman kung magkano ang iyong kinikita, magkano ang iyong ginagastos. Sa totoo lang, minsan kasi naman talaga, hindi naman problema yung income. Ang problema lang, masyado lang tayo magastos. Do you agree? Sa totoo lang, nung maliit pang sweldo, di ba, na pagkakasya, minsan may sobra pa. Nung lumaki ng sweldo, nagkulang na, nagkautang pa. Yun nga, you got to know kasi where your money is going in order for you to know where you're heading. Kasi kung hindi mo alam, parati ang tanong mo na lang, at the end of the month, saan napunta ang kinita ko? Sino sa inyo ang guilty? Type guilty. So, very important, kailangan ilista mo magkano ang perang pumapasok, 20,000, sample. Magkano ang perang lumalabas, ika-account mo lahat ng gastusin mo, let's say, 15,000. So, right from the start, onset, alam mo na talagang positive ka. Positive ang iyong budget kasi meron ka pang savings na 5,000. Kung kumikita ka ng 20, ang gastos mo 25, alam mo na agad na negative ka. Negative in the sense kasi kapos ka ng 5,000 pesos. Kasi kung hindi mo sinulat ang iyong mga gastusin, the reality is this, ang dami nating mga tinatawag na hidden costs and hidden spending. Kunyari, tatanungin kita ngayon, usap tayo, magkano ang budget mo monthly? Sagot mo sa akin more or less 20,000. Now, hihingi ako sa iyo ng resibo. Pakita nga ng listahan na sinasabi mo 20,000 lang talagang gastusin mo. Pag wala kang mapakita sa aking resibo na detailed, tubig, kuryente, upa, lahat ng ano mo, alam mo, chances are, ito lang, challenge ko sa inyo. Please add 50 to 100%. Ulitin ko, add 50 to 100%. Yan ang tunay mong gastusin. To prove my point, sige, ganito sabihin mo, Totoo ba? Kunyari 20, 30,000 to 40,000 ang gastos ko. Kunyari 50, 75 to 100. yes, to prove my point. Sino sa inyo ang mga naimbitahan sa birthday, binyag, kasal? Ako rin, naimbitahan. Kahapon nga, naimbitahan kami sa isang reunion. O patlak kami. Yung dinala namin patlak. O may bayad yun. Siyempre, binili namin yun. Easily, you can spend 500 pagka naimbitahan ka sa kanila. 500. Kung maimbitahan ka lang 2 times din naman, that's 1,000 per month. That's 12,000 pesos per year. Pakicheck mo nga ngayon sa listahan mo, nakasulat ba sa iyong monthly expenses? Pag ang sagot mo hindi, saan mo kukunin yan? Dito, tingnan mo. Hangin. Next challenge. Ang alam ko, ang kulay ng buhok ng dalagang Pilipina ay itim, hindi siya brown or hindi siya blonde. Di ba? Pakicheck nga sa iyong monthly na gastusin, nandun ba yung kulay, ribbon, highlight? Di ba? Meron o wala? Wala. Saan mo ulit kukunin dito? Hangin. Okay, nagba-birthday ba yung anak nyo? Pag nag-birthday yan, mahina na mga 5,000, 10,000 yan. Kain or birthday gift ng konti. Di ba? Saan ba? Nakasama ba yun sa monthly expenses? Sa budget? Hindi. Saan mo ulit kukunin? Hangin. So kung makikita nyo, ang dami pala nating gastusin ng mga hidden costs na hindi natin alam dahil hindi natin nililista. Guilty or not guilty? Your honor. Pakitype lang sa comment section. So, nagiget nyo na kailangan po, number 1, the foundation para magkaroon talaga tayo ng financial peace, budget. Pagkatapos isulat ng budget, hidden cost, sulat nyo lahat para malaman nyo talaga. The next part naman, so pag nakikita mong negative ka na sa iyong spending, kapatid, ang kailangan po natin gawin is, kailangan natin maging practical. Kailangan natin matutong magbawas, magtipid. That doesn't make sense. Ito lang just to give you a balance. Ayan na. Madi-deprive na ako. No. Ang pagditipid ay hindi kailangan mag-sacrifice ng comfort. Like for example, ito sa groceries. Pwede ka mamili. Pero ito, bago ka bumili, make a list. Check it twice. Got to find out who's naughty or nice. In other words, wala ng impulse buying. Kasi ang budget mo ay limited, pero ang expenses mo unlimited. Yan, sulat mo muna sa groceries. Again, huwag kang lalabas ng bahay kung ikaw ay gutom. Dapat busog.
Pag may nakita ka, pag gutom ka, mapapabili ka. Pero pagka busog ka, busog pa ako, sayang pera. Pagdating sa transportation, pwede ka pa rin sumakay sa sakyan, baka pwede na lang carpool. Sabay ka na lang. In other words, hindi mo na kailangan mag-drive. Sa entertainment, meron naman mga parks, may communities. Pwede naman sa bahay, staycation. Ikaw na lang mag-invite mga friends. Yung mga friends, sila pa magdadala ng pagkain. Pare, patlak ha. Sagot ko, kwento. Nagets yung, ang dami siyang pamamaraan na hindi mo kailangan mag-sakripisyo ng quality of life, pero hindi ka gagastos. Nagiging conscious ka lang. And finally, para sa mga taong gusto talaga makapag-umpisa, this is my final advice to you guys. In order for you to build financial peace, you need to have a strong foundation with regards to finance. Alam mo, kung meron ka lang itong top 5 na isi-share ko po sa inyo, bibilisan ko lang, tapos sulat nyo, number 1, build emergency fund. At least 3 to 6 months of your expenses for unexpected situation. Nagkasakit ka, nawalan ka ng work, di ba, humina ang negosyo, meron kang pondo. Okay, that's number 1 checklist. Number 2, kung gusto mo talaga magkaroon ng financial peace, ang ganda sa financial foundation, pag kumita. Okay? Anong gagawin? Ipunin. Pag iniipon mo, ilalagay sa bangko, hindi lang i-invest mo for your future. Paghanap ka ng income-generating asset, either business, either investment, pag-aralan mo muna bago ka pumasok para lumago ang pera. Number 3, kailangan learn how to protect your finances. Kailangan meron kang insurance. Health insurance, life insurance, non-life insurance. Bakit? Just in case. Diba? Pag may nangyari, protektado ka. Just like recently, nakagat po ako ng pusa, nagpa-vaccinate ako, 6 times ako bumalik ng ospital. Okay, ng emergency room. Yun, pero wala akong binayad kasi may card po tayo. And then, very important, learn how to educate yourself. Learn about personal finance. Make informed decision. Alam mo, the more you learn, the more you earn. And last but not the least, ito yung pinakamahirap. Mga kapatid. Stay disciplined. Ay kailangan consistent habit mo to build long-term financial security. Kasi success is not an overnight thing. It is a process. Kaya daily grind to. Ay, grabe. Sana naman naka-encourage tong episode na ito. Since tinapos mo tong episode na ito, meron akong good news. Meron po akong bibigay na gift para sa iyo. I'm going to talk about the IMM method or IM method. And itong IM method, I'm going to talk about the income multiplier method. Anong income multiplier method? Natutunan ko tong income multiplier method. And in the process, I was able to create 12 sources of income. Yes, you heard it right. It's 12. So, I would like to reveal to you ano yung 8 simple strategies that I've learned so that I can help you to also earn 6-figure or 7-figure per month. And maybe you're asking, Paano ka makaka-join? this is via Zoom. Okay? This is a webinar on February 18. Mark it on your calendar, 8 p.m. po. And maybe you're asking how much. Easily, I can charge mga 5,000 for this. But I want to bless you for finishing this video and you're going to get an access for free. However, for 500 guests lang to. 500 seats lang, first come, first serve basis. So check the link below na lang or just type IMM sa comment section to get the link. Maraming salamat. Sana naman naliwanagan na naman po kayo on how you can achieve financial peace by understand financial hacks. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.